Hello guys! Welcome back to my channel. And today, first of all, pasensya na sa boses ko. Sobrang lalim. Kasi meron ako ubot sipon, hindi ako masyado. Kahapon mo tingnan mo wala ng boses. So, eto, bumabalik ko siya unti-unti. At saka sa labi ko, hindi ako nagpalit fillers or kahit anumang ginawa. May sipon kasi ako, diba? Tapos kada tissue ko ng tissue na ganun. Ayan, nag-dry siya, naging cold sore. Imported cold sore. Ayun. Sobrang dry ng lips ko sa taas. So, wala rin pala akong foundation, guys. Kasi umitim ako. Lahat ng foundation ko, mas maputi na sa akin. So, ayan, pulbo-pulbo lang labanan ng ating ngayon. Pero anyway, ang video na to ay hindi tungkol sa mukha ko. Ayun na nga, pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa ating mga New Year's resolution. So, ever since nagkaroon ako ng mulat sa mundo na nakakaintindi na ako ng mga bagay-bagay, lagi na ako pinapagawa nila mama ng New Year's resolution. So, simula dati, nung bata ako, ang New Year's resolution ko talaga mag-ipon, nawala namang nangyari, ganon, nagumising na maaga, na wag na malate. Pero ngayon, umabot ako ng 20 years old, wala pa rin ako naggawa sa mga yon. Yung tipong every year, meron kang New Year's resolution, pero lagi ka ng day 1 and day 1. So, this year, sinabi ko sa sarili ko, kailangan ko na talagang magawa yung New Year's resolution ko. Kasi, nakagraduate na ako, adulting, magsisimula na ako sa adulting stage. Yung tipong ma-achieve ko lang yung New Year's resolution ko, yung achievement na para sa akin. So, naisip ko tong mga steps na to, share ko sa inyo ngayon kung paano maging effective yung New Year's resolution. Kaya ngayon ko lang din nagawa tong video na to kasi syempre tinest ko muna siya, diba? Para make sure ko na hindi lang siya day 5, na umabot siya ng isang buwan. Para matuloy-tuloy ko na. And ngayon kasi, parang nagiging habit ko na siya. Ayun, part din yun ng step natin. Pero anyway, ayun. So, example ko na lang yung mga goals ko ngayong 2019. So, ang goal ko, mag-diet. Alam ko, sasabihin niyo, ang payat-payat mo, bakit ka magda-diet? Guys, hindi. As in, nagbago talaga yung metabolism ko ngayon 2018. As in, dati talaga, kahit sobrang dami kong kainin, hindi ako tumataba. Pero ngayon 2018, parang isang samgyupsal ko lang, guys, lumalaki yung braso ko. Ganun siya kalala. At saka yung unang lumalaki sa akin, yung mukha ko at saka yung braso ko. Kaya as in, sobrang kita. Kung mapapansin niyo sa mga pictures ko, di ba, ang laki ng braso ko palagi. Gusto ko matuto mag-calligraphy. Gusto ko rin alagaan yung hair ko. Specifically, kasi, di ba, this 2018, nagpakulay ako ng hair. Tapos, yung pagpapakulay ko na yon, akala ko kulay lang yung magbabago. Pero yung pinaka-hair ko rin talaga. Kasi parang, tumigas na siya kapag nababasa, pag nagsishampoo, pag naligo ako, ganun. Tsaka nagkakaroon na kasi siya ng mga hair fall, ganun. Pero ayun, kahit anong goal nyo sa sarili nyo, mag-isip lang kayo ng goal. Pangalawa, turn it into a smart goal. So, yung smart goal, meron ako ditong kopyahan. Smart goal, number 1, be specific. So, i-example ko na lang yung sa diet ko at saka yung sa hair ko para mas madali natin maintindihan. So, yung goal mo, dapat hindi siya broad. In short, parang sasabihin mo na, ay, gusto ko maging healthy. Pero di ba ang daming sub-branches ng pagiging healthy? Yung diet mo, yung diet mo nga, yung exercise, ganon, yung mga vitamins. Kaya ako, ayun, since nag-exercise na ako, nag-gym na ako, kaya magsa-start na ako doon sa diet, proper diet. So, ayun, specific goal. Pangalawa, yung tungkol sa hair, hindi ko sinasabi na, kasi kung sasabihin mo lang na gusto kong maging better yung physical appearance ko, ganun, gusto ko maayos ako tingnan. Pero alin doon? 'Di ba? So, be specific, gusto ko maalagaan at maayos yung hair ko. So, letter M, measurable. Dapat na may measure mo yung goal mo para sure kang nagagawa mo talaga siya. Example, yung sa diet na gagawin ko. I-measure ko siya base sa timbang ko sa weighing scale. Tsaka sinusukat ko kasi ng tape measure yung braso ko. Sinusukat ko siya. So, sa hair, syempre, yung tungkol nga sa hair fall, dapat makita ko talaga na mabawasan talaga yung hair fall ko. Alam niyo yan, kasi kung hindi mo siya i-keep track, kung hindi mo siya babantayan, hindi mo rin siya magagawa eh. Letter A, achievable. Kailangan yung alam mo sa sarili mong magagawa mo naman talaga. Yung enough na matcha-challenge ka habang ina-achieve mo yung goal na yun. Hindi naman yung gagawin mo lang to isang bagay na to, ma-achieve mo na yung goal mo. Ba't ka pa nag-goal kung gano'n, di ba? R, relevant. Relevant siya sa buhay mo. Kung naman iisipin magda-diet ako kung payat ako. Alam niyo yun, kasi natatabaan na ako sa sarili ko eh. Natatabaan na ako sa sarili ko. So, kailangan ko na talaga mag-diet. Ayun, relevant siya sa buhay ko. Tapos yung sa hair ko, hindi ko naman pinalo lang siya out of the blue na, ay, kailangan ko magandang hair. Gusto ko maganda yung hair ko. Hindi. Kasi dahil nga sa mga damage na naganap sa kanya last year,
Tapos dagdag pa yung hair fall ko, di ba? At ang last letter, letter T, timely or time-based. Meron kang deadline kung kailan mo siya ma-achieve. Pwede naman yung deadline mo December 31, di ba? Gusto ko lang talagang lumiit yung braso ko by half ng 2019. As in, ng June onwards, gusto ko lumiit na siya ng at least 1 inch. Kasi as of now, 11 inches yung paligid ng braso ko. So, gusto ko siyang lumiit. Ayun, basta by half of 2019, maliit na ulit yung braso ko. And yung sa hair fall ko, syempre, kailangan ko ng mas mabilis na result pagdating sa hair fall. So, siguro nasa mga 1 to 2 weeks yung time na ibibigay ko dun sa issue ko sa hair ko. So, number 3, discipline. So, hindi mangyayari at hindi mo ma-achieve ang goal mo kung wala kang disiplina sa sarili mo. Kung palagi kang day one, wala mangyayari sa'yo. Given the things or the people that you need para ma-achieve yung goals mo, kung wala kang disiplina talaga sa sarili mo, hindi mo ma-achieve yun. Diba? Duh. So anyway, ayun, sa pagda-diet, ayun, nag-start na ako since January 1. Binabawasan ko na yung intake ko ng rice. So, yung rice ko talaga as in dati pag lunch, nakaka-3 rice ako, guys. Sa mga inasal, nakaka 5, 6 na refill ako ng rice. Pero ngayon, 1 rice na lang. Minsan, half rice pa kapag mas marami yung ulam ko. At saka, mas pinipili ko na rin yung chicken over pork at saka beef. Kasi mas nakakabusog yung chicken. Lalo na pag white meat yung kakainin mo. And more vegetables. So, para sa second goal ko yun sa hair ko. So, since damage nga yung hair ko, parang ang frizzy palagi. So, lagi ako nagko-conditioner. So, as you guys know, yung ginagamit ko cream silk ay yung cream silk pink. Yung straight and sleek every day of the week. Ayun yung ginagamit ko. Pero now, nakita ko na meron silang variant para sa hair fall. Na problema ng ate nyo kasi nga, di ba, ito yung cream silk na hair fall defense. So, ayan si Colin Garcia. So, nung nakita ko itong up to 98% less hair fall, parang, kailangan ko to. Hindi ko alam kung napansin nyo sa mga videos ko or sa pictures ko nung last quarter of 2018. Ang nipis ng hair ko. Humahaba siya pero naglalagas din siya. Siguro dahil din sa humahaba yung hair ko. Ewan ko, personally, as in dating-dati pa, tuwing hahaba yung hair ko, lagi naglalagas. Siguro nabibigatan. Hindi ko alam basta para sa akin. Kaya laging buhok ko lang, lagi ko pinapagupit hanggang dito. Pero ngayon, malapit na siyang umabot sa puwetan ko. Tsaka siguro another reason kasi ito nakalipas na last quarter or last months ng 2018, masyado ako nagagahol. Parang sobrang dami kong kailangan gawin sa araw na yun na ang dalas ko malate, ganun. Basta ang dami kong hinahabol, para hinahabol ko yung oras ko. So, nalilimutan ko mag-conditioner, guys. So, maybe, yun yung reasons kung bakit naglalagas yung hair ko. Parang nagiging frizzy at saka parang hindi ganun kalambot yung hair ko. Parang mas napaparami yung friction. And then, ayun nga, yung paghaba na ng hair ko. At kung naaalala nyo yung sa Cream Silk Pink, meron tayong Hair Dare Studio. Dito naman sa Cream Silk Green na Hair Fall Defense ay meron tayong Best Year Yet Studio. So, mag-a-announce na lang ako kung kailan magaganap yung Best Year Yet Studio na Cream Silk. And the fourth step, make it a habit. Tulad ng sinabi ko kanina, pag nakasanayan mo na, mahirap na alisin sa'yo. Di ba nga yung taong nakasanayan mo na laging nandyan para sa'yo, pag umalis, parang hindi mo kakayanin. Ganon yon. Dapat ganon din yung mangyari sa goal nyo. Na sa sobrang nasanay ka ng mag-diet, na sobrang nasanay ka ng mag-conditioner everyday, pag na-break mo yung journey na yon, like, minsan lang hindi mo magawa yun, parang, hindi ko nagawa. Para magsisisi kang hindi mo ginawa. Dapat ganun. So, ayun, kakastart pa lang ng 2019, guys. Meron pa tayong buong taon para gawin ang ating mga New Year's resolution. And I know you may or you may not follow these steps, pero masaya ako na naibahagi ko sila sa inyo. At sana matulungan din kayo nito mga steps ko kasi ako natulungan niya. Ayun, thank you guys so much for watching this video. And don't forget to subscribe for more kalokohan kagagahan from me. And don't forget to
Like this video if you like it. And comment kayo kung ano yung New Year's resolution nyo ngayong year sa comment section sa baba. Thank you guys so much for watching this video and I will see you on my next one.